Praise the Lord. Magandang umaga mga kapatid. Pagpalain natin ang Diyos sa umaga ito ng isang masigabong palakpakan. Ang Diyos na mabuti at banal sa bawat isa. Praise God. Welcome to our brand new month, August. Whenever I see... Isang buwan pa. Muna, no? Welcome to August, everyone. Kawayan tayo. Pagpalain kayo ng Panginoon. It's glad to see you once again, brothers and sisters in Christ. After 1 week, muli tayo nagkita. Sino din na nasabik na yung darating ang pagsamba? Na excited siya. Okay? So, dahil ito isang pagtitipon na talagang kinalulugdan ng Diyos, nang bawat pagtungo natin ay isang katagumpayan dahil ang Diyos ay umaasa ng ating pasalamat, paggabi tanaw ng kanyang kabutihan sa atin. At bago po tayo magpatuloy sa ating mensahe, nais ko pong umawit tayo sa tlit. Meron po isang awit akong kinuha sa isang Christian song na talagang na-touch ako. Ang ganda ng prayer. Okay, let's make this song as a prayer. Okay, video okay tayo. Sunod lang kayo sa akin. Napakadali lang ang kanta. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat, alay mong buhay. Ikakilaan mo'y pasalamatan. Pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa tayo natin kumayo namin sabay-sabay sa Panginoon. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasalamat sa iyo, Diyos. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat, alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin.
Ang iyong kabutihan at katapatan, Panginoon, ay walang kupas. Walang hanggang buhay na ibigay mo sa amin. Alay na wagas at dakila. Ang pag-ibig mo, O Diyos, ay wagas kailanman. So umaga ito, Panginoon, kami dumudulog. Hugasan mo kami ng iyong mga salita. Sa mga nanghihina, palakasin mo sila, O Diyos. Sa mga nangangailangan ng pag-asa, bigyan mo sila, Panginoon, ng pag-asa. Sa nangangailangan ng kagalingan, O Diyos, pagalingin mo sila. Sa mga kapatid na nalulungkot, kaaluin mo sila, O Panginoon. So umaga ito, Panginoon, habang kami nakikinig na iyong mga salita, Banal na Espiritu, kumilos ka sa amin, na sa aming pakikinig, hindi lamang ito namin mapakinggan, hindi lamang namin maisa puso, kundi, O Diyos, maraming maisa kilos at maisagawa, Panginoon. Amang Diyos, kumilos ka, hayaan mo, Panginoon, ang iyong alipin ay puspusin mo ng iyong mga salita. Ikaw, Diyos, ang nasa harapan at ang iyong alipin nasa likod. O may bigyan, Panginoon, ng kapurihan, O Diyos, Jesus, na ikaw, Panginoon, ang maitanyag sa umagang ito. Ama, sa aming pakikinig, pagpalain mong bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain natin, Diyos na buhay. Tuloy nga, Diyos ay Diyos na dakila, palakpakan ng Diyos na mabuti. Diyos na di nagbabago at tapat sa lahat. Tuloy nga, napakabuti ng Panginoon. Isang singkad muli ng buwan ang lumipas, tayo papasok na sa buwan na Agosto. And welcome to our brand new sermon series entitled, let's read, The 5 Smooth Stones. Parang nakaka-relate ako dito. 5 bato sa bato. Bato. Okay, The 5 Smooth Stones is a series about David and Goliath. Gusto niya, paborito yan ng storya sa mga bata. Okay, so yan, sino din nakakaalam ng istorya ni David at ni Goliath? Well, lahat tayo, alam natin ano. So walang hindi nakakaalam. Taas ang kamay, hindi pa nakakaalam ng istorya ni David at Goliath. Paakyatan natin Sunday school, patutuan natin sa picture. So napakakaraniwan na istorya, lahat nakakaalam ng istorya ni David at ni Goliath ng paglaban niya kay David. Napakaganda ng tema sa bang ito, it's because we'll talk about how David prepared to fight Goliath. Sa 4 na Sunday, we'll talk about different stones David used before fighting Goliath. At sa mga prayer meetings, kung ating po kayo ng prayer meeting, our speakers will talk about the 5 stones in relation with the New Testament, the book of Acts. So every Sunday, David and Goliath tayo. Every prayer meeting, we'll talk about the church o yung book of Acts, yung mga apostles. Okay, we'll talk about David who fought Goliath. So what are the examples of giants in our lives? Ano ba example ng mga higante ng ating buhay? Bukod sa mga asawa niyong 6-footer, Brother Bruno. No, who are the giants? What are the examples of giants in our lives? Many times, it can be an inner battle with discouragement, depression, lust, unfaithfulness, and loneliness. They're examples of the giants, the inner giants in our lives. Yung meron tayong inner battle. Bawat sa atin may kanya-kanyang laban. Tama. May mga taong hindi mo alam, nakangiti sila, pero deep inside, they have their own battles. Wala namang taong wala namang problema, di ba? Sino taong walang problema? Bigyan ka namin. Okay, then discouragement, depression, ay talaga ito, napakahirap na battle, lalo pa ng mga kabataan. Depression, anxiety. So, battle yan. Then lust. And then unfaithfulness and loneliness. Those are the inner battle, which can be called giants in our lives. Another example, it can be problems like finances, problemang pinansyal, indebtedness, pagkakabaon sa utang, relationship, mga relasyong nasira, relasyong on the rocks, mga relasyong di perfect. Then parenting, mayroon din sa isang magulang, minsan naging problema ka ng mga anak. Trabaho, nagkakaroon tayo mga problema. Inner battle, and giants in our lives in jobs and careers. And sicknesses, they are diagnosed, they are results of our lab tests, and they are minanang sakit. There are those sicknesses, diseases, and ito yung parang one of the battles, maybe they became giants in our lives. These giants are anything that seek to destroy or diminish the life
God desires you to have and live. So ang higantin to, mga higanting ito, ay ginagamit ng kaaway upang wasakin at bawasan ang saya ng ating buhay. Dahil ang gusto ng Diyos sa atin ay mayroong magandang buhay, malusog na pangangatawan, masigla, masaya, walang problema. Yan ang gusto ng Diyos. Pero we have different giants in our lives that destroy and diminish the enjoyment of life. Kahit sabi mo marami kang pera, di ba, may mga taong talaga yumaman, talagang until at the end of the day, they realize that hindi pala masaya ang maraming pera. May isang post si Vice Ganda, ngayon hinahanap niya maliit na bahay. Ang ganda lang sabi niya, dati daw, nangarap siya, malaking bahay, ganyan. Ngayon, na-realize siya, habang tumatanda ang tao, na-realize niya, gusto niya maliit na bahay lang. Kasi malaking bahay, dito sila magkakitaan. Diba, ganun, ibang habang daw tayo tumatanda, pasimple na lang ang gusto natin. Example niya, device, no? So, we have desires that sometimes, akala when we accomplish it, ay fulfilling ng buhay natin. Pero, times that these desires became the giants of our lives. They will talk about the 5 smooths of David, the 5 smooth stones of David. We'll talk about the 5 bato na ginamit na David laban kay Goliath. Pero kung mabasa nyo, fast forward, isang bato lang ang nagamit ni David para mapabagsak si Goliath. Okay, this came from the main verse of our theme for the sermon of August, 1 Samuel chapter 17, verse 40. Then David took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream, put them in the pouch of his shepherd's bag, and with his sling in his hand, approached the Philistine. So pagkatapos, dinampot ni David ang kanyang tungkod, namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa. Inilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. So ito, kaya nga tayo talk about the 5 smooth stones of David. Then we will spiritualize the 5 stones of David. Okay, what are the 5 stones? The courage, the faith, obedience, trust, and praise. So these are the 5 elements that David used in preparing to fight Goliath. So yan ang bawat linggong pag-aaral natin. So today we'll talk about the stone of obedience. So meron tayong 4 pang matitira. So, stone of obedience tayo ngayon. Medyo malaki yata ngayon ang stone. Okay. The stone of obedience, talk about yung pagsunod. Anong kahalagahan ng pagsunod? Aaralin natin, ano ba ang naging kahalagahan ng pagsunod ni David upang ma-prepare ang sarili niya upang lumaban sa higanting si Goliath. So, yan ang ating goal or ang ating objective. So, David is the man whom God delights in honoring him. For he is a man after his own heart. So David ay isang lalaking, ang buhay niya nagbibigay kaluguran sa Diyos. Kaya ang tawag sa kanya ay man's after God's heart. Siya yung, sa Tagalog, siya yung taong malapit sa puso ng Diyos. Ang sarap sabihin, ano? This is a man after my heart. Ito yung taong malapit sa aking puso. So David was called, tagged in the Bible as a man after God's heart. The scripture today, David is not the king yet. Hindi tayo mag-pass forward. In our 1 Samuel, talk about David as a young shepherd. He's still a shepherd boy, relegated to errands for his father. So, bata pa lang siya rito, ang kanyang ay gawin ang mga pinapagawa ng kanyang ama. Si David ay bunso. Kaya madalas mautusan. Sino ito, bunso? Bunso, madalas mautusan? Di ba? Pag bunso, biblical. Kasi sa 1 Samuel pa lang, 1,000 years ago, ay talagang yun na ang trending kapag bunso, utusan. Kapag hindi sumunod, kutusan. Okay, so David today, pinag-aaral natin is a young shepherd. Ang kanyang ay sundin ang mga utos ng kanyang tatay, yung mga errands, mga pinapagawa. His father was old. Ang tatay ni David ay matanda na. 1 Samuel chapter 17 verse 12. Now David was the son of Ephrathite named Jesse, who was from Bethlehem in Judah. Jesse had 8 sons, and in Saul time he was very old. So 8 magkakapatid sila David. So siya ang bunso. Then he keeps his father's sheep. So matanda na ang tatay niya, dahil matanda na at siya ang bunso, siya ang nag-aalaga ng mga tupahan ng kanyang ama.
So, but David went back and forth from Saul to tend his father's sheep at Bethlehem. Bakit siya palit pa rito kay Saulo? Kasi Saulo, tauhan niya yung kanyang 7 magkakapatid bilang mga sundalo. Nakita sa ating pagbasa sa kasulatan kanina, na inutusan ni Jesse si David papunta sa kanyang mga kapatid. Our subtopic for today is David exemplary obedience. Ano ang kaiga-igaya na modelong pagsunod ni David? When we talk about David exemplary obedience means desirable model, representing the best of its kind, exemplary, no, modelo, no, nagiging kagaya-gaya siya. So, the best of its kind, kaya exemplary. First point, his dutiful obedience to his father's command. So, yung pagsunod ni David sa utos ng kanyang ama. His father's order is for him to go and visit his brothers in the camp. In verse 17. Now, Jesse said to his son, take this ephah of roasted grain and these 10 loaves of bread for your brothers and hurry to their camp. So, inutusan ni Jesse, si David, anak, dalhin mo agad itong mga 5 salop na sinangag na trigo at 10 tinapay sa iyong mga kapatid na nasa kampo. So, dadala niya ng pagkain yung kanyang 7 kapatid na mga sundalo ni King Saul. Ang kahalagahan ng pagsunod, obedience, sana sa mga anak. Sa mga anak na dapat maging masunod rin tayo sa mga magulang natin, di ba? Dahil sa utos ng Panginoon sa Ephesians chapter 6 verse 1, ang sabi, children, obey your parents in the Lord for this is right. Sabi sa Tagalog, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagat ito ang nararapat. O, iba po ang interpretation sa English. Sabi ito, obey my parents in the Lord. Yung parents ko naman, unbeliever hindi ko siya i-obey. Pero ang interpretation mo yan, sundin nyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Diyos. So regardless na inis ka sa magulang mo, kailangan sumunod ka. Huwag laging wait. Wait! Di ba? Nung araw hindi pwedeng wait. Hindi namin alam salitang wait. Kasi hindi naman kayong mga Inglesero ng mga bata kami. No? Hindi naman sabi namin, maghintay. Hindi naman, nakakasampalin na kami ng magulang namin. Hindi, nung araw, walang wait sa amin eh. Kasi, isang sut-sut. Di ba? Sunod na, no? Matatanda na. O kaya, makuha sa tingin. Ngayon, hindi na makuha sa tingin, hindi pa makuha sa sigaw. Nanlilid, mahaba ng lidan yung anak! Wait! Dahil sa gadget. Children, obey your parents in the Lord, for the Lord, because of the Lord, for the sake of the Lord, for this is right. Talagang pagiging masunuri, ito raw ay tama. Minsan na ba kayong sumuhay sa iyong magulang? Okay, pag-aratin natin yan. This is what I told them in Jeremiah chapter 7, verse 23. This is what I told them. Obey me, and I will be your God. And you will be my people. Do everything as I say, and all will be well. Subalit inutusan ko kayong sumunod sa akin upang kayo'y maging aking bayan, at ako naman ang kanyong magiging Diyos. Sinabi ko itong mabuhay kayo, ayon sa pinag-uutos ko, at magiging maayos ang inyong mga buhay. Kung ang mga magulang humihingi ng pagsunod sa kanyang mga anak, maging ating Diyos humihingi ng pagsunod sa kanyang mga anak. So, God is asking us to obey. Sumunod. May pangako ang pagsunod. All things will be well. Ang taong masunurin, may gantimpala yan. Kapag hindi masunurin, gantimpalo. Diba? Kasi ang tawag sa taong hindi masunurin, matigas ang muka. Matigas ang ulo. So, even God asks us to obey. The same way the parents ask their children to obey. Kapag na mga anak, may mga kanya-kanya ng trabaho at mga breadwinner. May mga pagkakataon yung mga magulang nang umuobey. Bakit? Kasi ginagasolinahan na. Nay, paglaba mo nga ako. 30,000. Abay, bakit hindi? No, meron naman senaryong dapat namang sumunod. Misa kasi tayo mga matatanda, ang titigas na ng ulo natin. Misa tama rin yung mga anak yan. Matitigas din ang ulo ng tumatanda.
Pero tingnan nyo lang hanggang saan ang tamang pagsunod sa inyong mga anak. Dahil ang Biblia nagtuturo na ang magulang ang magpapasunod sa mga anak. Tama o tama? May tama kayo. Okay. Okay. Mabilis lang tayo. David, second point, David learned to obey even before a command. Sino dito ang sumunod? Hindi pa nauutosan, sumunod na. Ay, very good. Walang wait. No, anak, opo, bubuksan ko na po. Anak, ay po, mag-iigib na po. Sino dito may ganong anak? Ay, napakapalad nyo. Hindi pa sinasabi, wala pang inuutos, alam na ng mga anak. Anak, opo. No? Kaso ngayon, nakakasampung utos na ang mga magulang, 10 commandments. 10 utos na. Hindi pa sumusunod ang mga anak. Okay? Pero ang ganda si David, he learned to obey even before a command. Paano yan? From verse 20, he did not leave his sheep without a keeper, so faithful was he in a few things and therefore fit to be made ruler over many things. Si David, kasi siya siya yung taga-alaga ng mga tupahan ng kanyang ama. So, naging na siya, may kusa na siya. Hindi na dapat siya, anak, puntahan mo yung mga kapatid, bago ka umalis, iwanan mo lang bantay yung mga tupahan mo, di ba? Hindi na kailangan. So, he knows what to do. Alam niya kasi command. Una pa lang guro, inorient na siya. So tayo, sometimes, kailangan pang utusan bago gawin ng isang bagay. Di ba pwede kayo magkusa? Di ba? Nakikita mo na, hindi mo pa ginagawa. Ay, hindi pa naman ako inuutusan. Halayaan mo si Bunso, ang utusan. So, it's one of the quality or magandang katangian ng isang taong ginagawa niya mga bagay na alam niyang mabuti, hindi na kailangan siyang utusan at paalalahanan. Tama o tama? Okay. Bakit hindi ginagawa? Kahit alam niya nang dapat gawin, tinatamad. O kaya, may inaasahang gagawa. Do you know the good quality of people who have the best, the exemplary kind of obedience as God wants us to do is obey before a command. Sumunod ka bago ka utusan. Hindi na kailangan pang tapikin o sabihan. Ganyan si David. Napaka-responsible niya to tending the sheep of his father. So, nung siya sabihan ng tatay niya, puntahan mo mga kapatid mo. So, early in the morning, David left the flock in the care of the shepherd, loaded up and set out as Jesse had directed. Kung ano yung sabi ng tatay niya. He reached the camp as the army was going out its battle position, shouting the war cry. So, bumangon si David, ipinagbili niya sa iba ang kanyang tupang inaalagad at nagpunta sa lugar ng labanan dala ang pagkain pinabibigay ng kanyang ama kung anong ibinili nito. Nang dumating siya sa kampo, palusob ang buong hukbo at sinisigaw ang kanyang sigaw na pandigma. So, inabutan niya ni David, ang kanyang mga kapatid, kasama ng iba't ibang sundalo, na meron isang shout of war, the war cry against the Philistine Goliath. So doon niya nalaman na may isang higanting kalaban ang mga Israelita. So yung ating second point is initiative. Hindi pa kailangan utusan, kailangan initiate. Initiative means to do something without being told. Tama? Hindi mo kailangan sabihan, gawin mo yan. Alam mo yan ang utos, ba't di mo ginagawa? Kailangan ba sabihan? Kaya bang every Sunday, sabihan ka ni pastor na wag mo gagawin to? That you know already the commandment. And you know already what's the instruction of the Lord? It is to do something without being told. Initiative is all about taking charge. Ay, kaya ko to. No, ako na bahala kasi wala naman sister, wala si brother. I took the charge. So one way of exemplary obedience. You took the charge. Then, initiative can also mean a personal quality that shows a willingness to get things done and take responsibility. Yan. Kukunin mo yung isang obligasyon o gampanin na willing kang mag-take charge at do the responsibility. Okay. Our faith will not grow without obedience. Tama. Ang ating pananampalataya, hindi lalago kapag walang pagsunod. Tama. Obedience brings God's presence and favor. Ang pagsunod daw ay nagbibigay ng pabor mula sa Diyos.
At lalo kang sasamahan ng Panginoon dahil ikaw ay taong masunurin. Next. Disobedience. The other way around. Disobedience leave us on our own to suffer the consequence of our action. Kung ang pagsunod may gantimpala, ang pagsuway may gantimpalo. Disobedience result consequence, mga kapatid. Ang pagsuway sa utos ay mayroong pong palo. May consequence yan. May suffering. Ewan ko kung magpe-play. Magpe-play kaya itong next slide. Kasi video yan. Tama. Nandiyan ba yung video? May video. Okay. Bago nyo play, ito lang. Nabalitaan niyo last August 1 sa Pagadian City? Dalawang estudyanteng babaeng nakasakay sa likod. Backride sila sa classmate ng lalaki. Nagpaalam sila sa mga magulang na papasok, pero hindi sila pumasok. Nagbulakbol sila. Pero on the way sa kanilang pagbubulakbol, sumalpok yung motor nila sa isang bahay, pumasok sa sala yung motor, patay ang dalawang babae. Mga estudyante. Example, basta panoorin natin lang natin. Yung driver, yung rider. Dalawang grade 11. Sila, grade 11, graduating. Ang gagandang bata, dalawang babae. Yan. So anak nyo, alam nyo mga anak, minsan ang pagsunod, talagang madalas dapat ang pagsunod ginagawa. Kung magpapaalam ka sa magulang mo, sigurado yung mga pagpapaalam mo, yung talagang pupuntahan mo. At mga magulang, check your children. Check nyo sila. O talagang, So, huwag kayo masyado makampante sa panahon ngayon. No? Hindi man masamang tao ang makasila. Accidented sa kuna. We cannot judge those children, but in reality check, there's a disobedience took place before they died. Do you think it is justifiable for the Lord na naabutan ka ng kamatayang sumuway sa isang utos na mag-aral kang mabuti? Sino dito nakapagbulakbol na nung nag-aaral siya? Ako nakapagbulakbol, aminado. At alam ko ang consequence sa pagbulakbol ko. 3 times ako nagbulakbol. Pero studious ako, like I was top 10 eh. Pero may mga barkada ka talagang mga BI, bad influence. 3 times, elementary. Reg, huwag tayo pasok. O di siya, anong karaniwang ginagawa? Aakit sa pader. Doon pa sa Mali, meron doon pa kadang bakababa, sapa. Tapos takbo kami, papuntang montanya. No? Sakay kami sa, yung classmate ko, grade school pa lang kami, nagda-drive na siya ng Volkswagen. Hinarurot namin sa montanya yun. Bigla na ang break. Puga, talagang bukol-bukol kami. Consequence, nagbulakbol kami. Pangalawa, high school. Bulakbol, akyat ulit sa pader. No? Meron kayo inakyat na bahay, parang mansion-mansion na. Pagtalon ko, napilay ako. Hindi ako nakapasok sa linggo. Consequence sa pagbubulakbol. Pangatlo, ganun uli. Nakaside ka na naman kayo, montanya uli, hindi nadala. No? Tumembukan na kayo, Pilay na naman ako. No? Bata pa ako noon, na-realize ko, walang mabuting dulot yung pagsuway. Diba? So, masaya sa una, pero bandang huli, mayroong consequence. The same way with these kids, no? Nakakalungkot, mga high school yan. High school sila, grade 11, expecting to graduate. No? Sabi nga, the parents are expecting for them to graduate, but now, the parents expecting their body from the morgue. Diba? Ang sakit sa magulang na. Okay, so mga kabataan, napakalaga ng pagsunod. Kasi walang utos ang mga magulang na ikapapahamak natin. Maging tulad ng Diyos. Na kanyang mautos ay walang utos siyang ikapapahamak natin. Tama? So bakit tayo sasaway? So walang maigi kundi ang sumunod. Sa New Testament, God talks about the new commandment. Jesus Christ said in John, according to John, "And new command I give you, love one another. As I've loved you, so must you love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." Itong new commandment, ba't new siya? Kasi
yung 10 Commandments from the Old Testament, ito yung ginawa niya. Para sabi nga, parang sinamarize niya. Ang kagandahan lang ng bagong commandment, kung sa Old Testament, love your brothers as you love yourself. Pero dito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal ng Diyos sa'yo. It's better. Kasi kung mahal mo yung sarili mo, at mahalin mo rin yung kapwa mo, yung pagmamahal mo dito, tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Halimbawa na ako, I hate myself. How can I love you if I hate myself? Now, the gauge, the barometer today of the new commandment is that love thy neighbor according to how God loves you. Aba, wala nang tawaran yun. Kung mamahalin kita tulad ng pagmamahal sa akin ng Diyos, di ba, wala nang papantay doon. At doon papasok ang pagpapatawad at pag-iibig sa ating mga kaaway. Kung ang batas natin na mahalin mo yung kapwa, tulad ng pagmamahal mo sa sarili, walang taong kayang magpatawad ng kaaway. Pero napakadakila ng bagong utos ng Diyos. Anong utos? Commandment. Love one another as Jesus loved us. Utos na dapat sundin. Ito ba, sinusunod ba natin? Are you obeying this command? The new commandment of the Lord in the New Testament. Bagay natin, ating nababanggit dati. Sa ating Christian living, there are 10 commandments, hindi siya basic. There are some of the commandments found in the New Testament. Ito yung mga utos. Repent. Magsisi, Acts chapter 3, verse 19. And be baptized, inutos ng Diyos na kayo magpabautismo, Acts 2:38. Evangelize, mangaral, Mark 16:15. Make disciples, utos yan, Matthew 28:19. Always pray, Colossians chapter 4, verse 2. Read the scriptures, Joshua 1:8. Attend assemblies, laging dumalo, Hebrew 10:25. Observe the Lord's Supper, Luke 22:19. Observe washing of the feet, John 13:14-15. And give cheerfully, 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Mga utos. And these commandments, not technically, not dogmatically, 10 commandments from the New Testament, but some of the commandments in the Bible na dapat sundin ng mga anak ng Diyos. Which is one of this, any one of these na hindi disobey mo, you are disobedient. Tama? You are disobeying God because those are the commandments of the Lord. Obedience to God's commandment is the true sign of your love for God. No, ang pagsunod daw sa Diyos ay tunay na sign na mahal mo ang Diyos. So among these 10 principles of our day of our Christian living, kapag Kristiyano ka, dapat nasa bahagi ito ng lifestyle mo, ng buhay mo. Hindi ka pwedeng tumanggap lang sa Panginoon, repent, and then okay na. Hindi na ako nagpabaptize, hindi na ako sumabit sa church. Basta, no. These 10 are the commandments of the Lord na nabubuhay at sinasabuhay ng mga anak ng Diyos. Sabi ito, no? Malalaman na mahal mo ang Diyos kapag sinusunod mo ang kanyang mga utos. Now, yan dalawa lang po ha. David exemplary obedience is that, his dutiful obedience to his father's command, and then, he learned to obey even before a command. Siyempre, walang pinaka-the best example is the exemplary obedience of Christ. Ang napakahalagandang pagsunod ng Diyos sa kanyang Ama. Sabi sa Philippians chapter 2, verse 8, and being found in human form, Jesus Christ humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Exemplary kind of obedience is what Jesus did on following His Father to die on the cross. Diba? Walang higit sa pagsunod ng Diyos. Imagine anak na ng Diyos, sumusunod pa. Anak na ng Diyos, alam ang kahalagahan ng pagiging masunurin. Tayo, adopted lang po tayo. Tayo po ay inampun lang ng Diyos. Pero mas matigas pang ulo natin sa tunay na anak. Nakuha niyo po ang punto? Saan kayo nakakita ng mas matigas pa ang ulo ng adopted sa tunay na anak? Mas spoiled pa. Ganon tayo. Samantalang si Jesus ay nagmasunurin up to His death. But you
Have you obeying God until when? Until what? What's the status of your life? You're still obeying the Lord as long as you're healthy. You're still obeying the Lord as you are financially blessed. You're still obeying the Lord as you are mightily used by the Lord in the ministry. You're still obeying the Lord as you are talented, as there you have many friends. Hanggang saan sinusukat mo ang pagsunod sa Diyos? Pag ba dumating ang kamatayan, ang karamdaman, ang pagkatisod, ang kawalang gana, darating kaya na susunod ka pa sa Diyos? People obey according to their limitation. Say amen. Sumusunod tayo dahil ayon lang sa ating limitasyon. Susunod ako sa Diyos kasi nakikita ko nga, effective ako sa ministry. Susunod ako sa Diyos kasi ang ganda ng relasyon sa church. Napaka-friendly ng church. How if ako mismong pastor mo o nakalaban mo dito? Susunod ka ba sa Diyos? Araw-araw, nakita mo sa akin, nakikita kita, magkaaway tayo. Ipaglalaban mo ba ang Diyos kay pastor? What I mean to say is that we obey God according to our limitation. But you know, Jesus Christ obeys the Lord, obeys His Father until His death on the cross. That's what God is asking us, to obey the Lord. Sumunod sa Diyos, sumunod sa inyong mga magulang, sumunod sa utos. Dito ang hinahangad ng Diyos. Nakita ng Ama sa kanyang bugtong na anak ang pagiging tunay na masunurin. At ang sabi ni Jesus, tularan niyo ako. Be like me. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa magitan ng pagtitiis. Anak siya ng Diyos, ha? He learned about that real meaning of obedience through patience, perseverance. At nang siya'y naging ganap, siya'y naging sani upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng masunurin sa Kanya. So those who obey Jesus inherited eternal life. Yung buhay na walang hanggan natin ngayon, bunga yan ng pagsunod ni Jesus. Kung di sumunod si Jesus sa kanyang Ama, na siya'y mamatay sa krus, wala kang kaligtasan, kapatid. We don't have eternal life because God's Son, Jesus Christ, obeyed His Father to die on the cross for our salvation. Today, we benefited eternal life, the promise of heaven. Palakpakan natin ng Panginoon. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Obedience means, in simple terms, it means hearing the Word of God and acting on it. So, ang pagsunod daw ay makikinig sa salita ng Diyos at isagawa mo siya. Obedience implies aligning our will to God's will. Yung kalooban natin sa kalooban ng Diyos. Doing what God has asked us to do. Gawin ang pinapasabi at pinapagawa ng Diyos. It is when we completely surrender to His authority and base our decision and our action to His Word. No, lahat ng ating pagsuko sa Diyos, bunga ng Kanyang kapangyarihan, ito'y magbubunga sa atin ng tamang desisyon na sumunod sa Diyos. Napakahalaga po ng pagsunod sa Diyos. Bagyang isang anak ng Diyos, si Jesus, na ating Panginoon at tagapagligtas, ay nagpakita ng pagsunod. In conclusion, obedience demonstrates our faith and trust in God. No, ang ating pagsunod ay nakapakita ng ating pananampalataya at pagkatiwala sa Diyos. And God will know us by our obedience. Makikilala ka ng Diyos sa iyong pagsunod. Even those around us will be inspired by our obedience. Kung ikay masunurin, ang Diyos ay malulugod sa iyo at ang mga kapwang nakakita na yung pagiging magsunod ay may inspire. No, matutuwa sila sa iyong gawa. So ito po ang mensahe ng Diyos sa gabing ito. For faith group use. Reflection question, faith groups, what do you think did his obedience help David to face Goliath? Medyo mahirap na pag-iisip pero reflect. Itong mga pagsunod, pagiging matsunod ni David, paano siya nagbigay ng kontribusyon sa kanyang paghahanda laban kay Goliath? Watch out for the 3 Sundays to come. We'll talk about David and Goliath battle. Sa ngayon lang, medyo wala pa tayo sa magandang eksena. So this first Sunday, we'll talk about how David being obedient to his Father Jess. Pero yung 3 Sundays, we'll go to the battlefield with David fighting Goliath. Application question, how can your obedience will help you when facing your giants? Kayo mismo, apply mo. Paano ba ang aking pagsunod ay makakatulong sa akin sa pagharap sa higante ng aking buhay? Do you know what are your giants in your lives? Today, let's talk about
how these giants overcomes you. Ito bang mahiganting to, natatalo ka? Why not surrender to the Lord? Like David fought Goliath using the stones of faith, the stones of obedience. So ito yung mga bagay na maaral natin matutunan kay David. Siyempre, the best example, example of obedience ay si Jesus na sumunod sa kanyang Ama. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo pong magpasalamat sa Panginoon. Muli nating awitin, ang ating awitin itong pasalamat sa Diyos na nag-alay ng kanyang buhay at sa kanyang kadakilaan, nagbigay sa atin ng kaligtasan. Muli tayong umawit sa Panginoon. Mga kapatid, sa araw na ito, sa oras na ito, nais kong isuko mo sa Panginoon ang higante ng iyong buhay. Those giants that give you fear. Those giants that give you hopelessness. Mga higanting nagpapagay sa atin ng takot, nagbibigay sa atin ng pag-alala. Alam mo ba, sasamahan ka ng Diyos sa laban na ito. Awitin natin na muli ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang purihan. Ang Diyos na matuwid, ang Diyos na matuwid. Pupurihin namin ang iyong pangalan, awitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos naming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasalamatan natin ang Diyos. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat alay mong buhay, kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay, ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa pamahanak ng Diyos, awitin natin ang Diyos na dakila. Pupurihin namin ang iyong pangalan, awitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos naming kanlungan, O Diyos, pasasalamat. Salamat, Panginoon. Pasasalamat. Kadakilaan. Ang pag-ibig mo wagas kailanman. Sa'yo'y alay, ikaw ang Diyos namin.
Diyos, salamat sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, sa bawat laban ng aming buhay. Samahan ka, kapatid, Panginoon, na umaharap sa mga pagsubok, kahinaan, kalakas at kahinaan, O Diyos. Sa mga kapatid, Panginoon, na may mga karamdaman, Panginoon, pagalingin mo sila, samahan mo sila sa kanilang laban. Sa mga kapatid, Panginoon, na wala na pag-asa, nangihina, nanlalamig sa pananampalataya, Panginoon, Lord, hayaan mo, wag mo silang hayaan ng higanting ito, ng kawalan ng gana at sa pagilingkod sa iyo, ay matalo sila at magapi, Panginoon. Sa mga kapatid na hindi ka kilala, O Diyos, kailangan nilang makilala ka, O Diyos, ang Diyos na makapangyari at nagliligtas. Sa mga kapatid na walang pag-asa, kailangan ka nilang makilala, O Diyos. Panginoon, lingapin mo ngayong mga anak. Sa mga anak, mga O Diyos, kami lahat ay may hina. Wala kami may pagmalaki, O Diyos, kundi ang kalakasan namin ay gumula sa iyo. Basbasa mo at bigyan mo, O Diyos, buhusan mo, Panginoon, yung pag-ibig at kalinga ang iyong mga anak sa umaga ito, Panginoon. Basbasa mo kami na yung mga salita. Kami lumakas, magbigay ng pag-asa, lumaban tulad ni Goliath, laban sa mga higante ng aming buhay. Panginoon, pagpalain mo kami, banal na Espiritu, lagi mo kaming samahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Magpalain kayo ng Diyos. Amen.